So hello guys, welcome to my video for today. So ito gawa lang ako ng maikling video. So ito gagawa lang ako ng maikling video about ulit sa Iglesia ni Cristo. Ngayon yung topic naman, bakit sinisiraan ng mga natiwalag sa Iglesia ni Cristo ang Iglesia ni Cristo. So kasi nung nakaraan may nag-comment sa akin, walang ibang naninira dyan kundi yung mga dating iglesia at mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na natiwalag. Yung tinatawag na fallen angels, yata yun. Pero kung tutusin naman, isa talaga yan sa nagiging dahilan kaya nasisira yung pangalan ng Iglesia ni Cristo. Yung maling balita or maling sinasabi ng mga natiwalag sa INC. Sa bagay, naamin ko din naman sa inyo, dumating din naman ako sa point na nung natiwalag ako at bago ko natiwalag ay question ko ang pamahalaan ng Iglesia ni Cristo. At nanlamig ako. At isa na rin yung sa dahilan kung bakit ako natiwalag. Pero maraming rason kung bakit din ako natiwalag kasi dumating din ako sa point na hindi ko rin kinaya yung pagsubok na dumating sa akin. Pero ngayon naisip ko na lahat ng yun ay mali pala. Lahat ng mga paniniwala at mga ko na yun, mali. Na lahat ng mali na sinabi ko sa NC, maling-mali pala. So isa yun sa mga sinasabi nila na paninira sa Iglesia ni Cristo ng mga natiwalag na pinaniniwalaan naman ng hindi nagkaanib sa iglesia, na minorities lang naniwala agad. Isa na yan yung pag-abuloy ng Iglesia ni Cristo, yung abuluyan or paghahandog ng Iglesia ni Cristo na sinasabi ng mga natiwalag na sa pilitan. So hindi ko naman nila lahat, pero marami talaga natiwalag ang nagsasabi nun. Kasi kahit sa akin na experience ko yun, may nakakausap ako kasi ba't ganito yung dating iglesia to natiwalag, sinasabi niya ganito. Yun, kasi sinasabi na yung abuloy sa Iglesia ni Cristo ay sa pilitan at pinipilit yung mga kaanib na magbigay ng mga malakihang pera or handog sa Iglesia ni Cristo. Pero mali yun. Mali yung sabi ng mga natiwalag na yun or kung naninira doon na sa pilitan yung abuloy sa Iglesia ni Cristo. Hindi totoo yun. Ang aral ng Iglesia ni Cristo, lalo na yung mga ministro, magbigay na naaayon sa iyong kalooban, na tungkulin naman talaga yon ng mag-abuloy. Kahit saan kang pumuntang reliyon, tungkulin naman talaga ang mag-abuloy. Pero hindi nila pinipilit ang mga kaanib na magbigay. Kasi yun nga, yung kagaya na sinabi ko, na inaral ng ministro na magbigay ng naaayon sa iyong kalooban. Yung tinatawag kasi na yun, kasi may aral sa amin, for example, magbigay ka ng malaking halaga, 1 milyon, ilabag naman sa loob mo, pero wala ding silbi yun. Pero kung nagbigay ka ng piso at naayon sa iyong kalooban, yun ang tamang pag-aabuloy kasi hindi sa pilitan, hindi pinipilit. Kumbaga kusang loob na binigay na walang pamimilit na nangyayari. At saka yung pangalawa, yung sinasabi nila na ang sinasamba ng Iglesia ni Cristo, si kapatid na Felix Soy Manalo, ang mga Manalo. Isa ring fake news yun, hindi rin totoo yun. Ang sinasamba namin ay si kapatid na Felix Y. Manalo. Sa yung tinatawag na sugo na nakalagay naman sa Bible, na may patunay naman sa Bible at sa aral ng ngayon, na talagang siya yung sugo ng Iglesia ni Cristo. So, siguro sa mga susunod kong mga video, ipapakita ko yung talata na ginamit nila na patunay na siya yung sugo na nasa hula na bababa doon sa malayong silangan na binubuo ng maraming pulo na may 3 bituin. Pero yun talaga ang sinasamba namin, ang Panginoong Diyos, hindi si kapatid na Felix Y. Manalo. Mismong si kapatid na Felix Y. Manalo na nagsabi noon na huwag paniwalaan ang kanyang pansariling aral na hindi naayon sa Biblia. Kasi ang ginagamit talaga ng Iglesia, lahat yan nakabatay sa Biblia. Lahat ng sinabi ni Felix Y. Manalo, lahat yun kinuha niya sa Biblia. So ito na yung panghuli. So yung binabalita ng mga natiwalag na isa pa na paninira din sa Iglesia ni Cristo, yung sinabi nila na ang mga kapatid na Manalo or mga ministro, ang mga yumayaman dyan sa Iglesia ni Cristo, ang kumukubra sa mga pera na abuloy or hinahandog ng mga kaanib sa NC. Isa ring maling maling chismis, maling pakalat. 'Yun yung isa sa pinaka number 1 na maling pakalat ng
mga natiwalag sa Iglesia ni Cristo. At saka, kasi, tingnan mo kasi yung mga manalo, mayroon ba silang yaman na nakadeclare sa mga bangko na sarili nila na bilyon-bilyon ng halaga? Wala. Lahat ng pera na yan ginagamit sa pagpapatayo ng Iglesia ni Cristo, pagpapalaganap at pagpapaunlad sa Iglesia ni Cristo. Walang pera dyan ng ang mga kapatid na manalo, wala silang kinurako dyan. Patunay yan na malinis ang INC. At saka isingit ko lang pala, pinakahuli sa lahat yung wag nito. Yung kapag tiniwalag ka sa Iglesia ni Cristo ay hindi ka na makakabalik. Pero sa bagay, nung maalala ko noon, may binabanggit yung ministro na pag may natiwalag, kagaya na wag papasukin, wag tanggapin. Maalala ko, may sinasabi na pag may natiwalag. Pero pag pumunta ka sa kapilya ng Iglesia ni Cristo, kahit tiwalag ka na, tatanggapin at tatanggapin ka pa rin kahit anong oras. Basta araw ng pagsamba. Kahit hindi pagsamba Basta magpaalam ka lang, magpanata ka, Kasi nangyari nun sa akin yun Pwede kang pumasok sa kapilya ng Iglesia ni Cristo, pero magpapaalam ka lang, magpapanata ka. Na mananalangin ka. Kasi pwede kang pumasok sa kapilya ng Iglesia, manalangin Kaya lahat ng paninira na sinabi na yun, na nabanggit ko, hindi ko na isa-sign kasi marami talagang paninira na pinapakalat sa Iglesia ni Cristo na puro fake news. So yan lang guys, so hanggang yan lang yung video po today guys. Maraming salamat guys.